department ang DPWH. Hindi lang natin alam kung nagtatrabaho po sila ng maayos, lalo-talo na kung kanilang sinusuri kung maganda ba o tama ba ang proyektong binagagawa sa kanila. Eto na, nasa ating linya ho sa pamagitan po ng Zoom, ang past president of Philippine Bar Association, Chairman Movement Against Disinformation naman. Kasama natin sa paglaban sa fake news si Attorney Rico Domingo. Attorney Domingo, kamusta ka na? Magandang umaga po muli sa iyo. Si Orly Tinita dito sa DCWB. Magandang umaga. Magandang umaga, Kuya Orly, at Mm. sa mga nakikinig sa iyo at nanonood. Una muna, Attorney Domingo, ano ang reaction mo at mabilis namang naglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban dito sa mga involved sa unang natuklasang proyekto na dispalinghado ang parang river revetment yan water revetment dyan sa may Nauhan, Oriental Mindoro. Kasama dyan si dating Congressman Saldico, Attorney Domingo. Patingi-tingi yan eh. Dapat marami nang na-act ngayon, no? Mhm. Marami nang warrant tayo. Dapat paiktingin natin ang proseso at hindi tayo pang-tingi-tingi at pang-headline lang. Mhm. Dapat bilisan agad, sunod-sunurin na ito dahil habang tumatagal, baka wala tayong mahuli. Ganun ba? Attorney Domingo? Okay. Baka wala tayong malitis dito sa Sandigan Bayan dahil nasa labas na lahat. Huwag na tayo lumayo, no? Meron si Catherine Ong, wala na yata ngayon, no? Yung pa, yung Ah, ang aking gustong maging punto nga ng diskusyon ngayong umagang ito eh. Paano anyway, sige. Ituloy niyo po, Attorney David. Dahil for a separate issue natin yan. Attorney Rico, Domingo. Separate. Rico. Dapat yan nakatutok na yung mga immigration at saka Department of Justice, no? Mhm. Dapat lahat ng mga nasa sangkot, kahit na wala pang warrant of arrest, meron ng intelligence na sumusunod dyan at hindi dapat makawala yan. Dapat yan kinakancel na kagad na muna o at least may holdover. Huwag naman holdover siguro, hold the departure, but more of parang notice, Mhm. no? Bakit sa publiko na huwag dapat lumabas kagad dyan. Mhm. Okay. Yung Paalis eh. yung isa si Congressman Saldico, walang question, talaga nasa abroad daw ito. Hindi ko mawari. Paano ba dapat kumilos dito? Unang-una, sa panig ng DFA to cancel his passport. Pangalawa, ang paghingi ng tulong sa Interpol para tulad ng nangyari kay Sheila Go, napaka-effective ng Interpol, natuntun agad kung nasan si Alice Go eh. Kaya nga, meron tayong duda sa nangyayari sa proseso, no? Pag malaking tao, mukha yatang special treatment at nakakawala kagad. Mhm. So dapat ipakita rin ng gobyerno hindi lang ito natatapos sa pag-serve ng arrest warrant, mabisang pagtukoy, pagtunton at pag-aresto sa mga kinasuhan. At saka sa ibang bansa, dapat yan may hold na, nakatutok na yung mga enforcement agencies, ano? Sa atin, yung NBI at saka ang DOJ. Ang DOJ naman, ang lead agency dito. Dapat ang Department of Justice, matagal na nilang tinututukan ng mga akusadong yan. May hanggang Lunes pa raw, sabi ng DOJ, na mag-isip-isip. Kaya ako natatawa. Ang alam ko, pag may arrest warrant, pag nilabas na yan, isi-serve na yan agad-agad. Kahit na linggo, Kahit kahit linggo po. linggo, totoo yun. Meron pa raw hanggang Lunes sila para subuko at mag-isip-isip. Ano ba dating dito sa inyo, Attorney Sa Domingo? baka sa backdoor po lumabas yan, kagaya ng ginawa ni Guo dati, papunta Malaysia at saka Indonesia. So, maraming mga butas ang ating enforcement agency. Ang pilar ng ating justice system, mabutas, no? Kaya dapat higpitan natin ang ating investigation at saka ang ating pag-implement ng standing orders ng ating DOJ. Mhm. Maraming dapat tayong gawin at tayo pinagtatawanan ng ibang ng ibang bansa. Mm. Okay, doon sa usapin ng passport, kailangan ba talaga for DFA to act, hintayin pang matransmit sa kanila ang warrant of arrest or pwede nang gawin nila ngayon na total ang Pangulo pa mismo ang nagbanggit nito na meron ng warrant of arrest at wala namang nagsasabi nito hindi totoo. Gawin na nila ang lahat kahit na sabi nyo nga Attorney Domingo, kahit linggo. Kung pwedeng ipaalam na dapat kansilahin na passport, gawin na ito agad-agad now na, Attorney. Opo, dapat sinabi na kagad yan. Nakita naman nila ang sinasabi ng Pangulo. Dapat yan alerto sila.
Dapat gawin ang nilang dapat nila gawin. Lalo lang ng NBI. Anong ginagawa ng NBI ngayon? Anong ginagawa ng Bureau of Immigration? Ang daming natatakasan tayo eh. Huwag na tayo ang napakaraming mga nakakatakas sa atin. Si Harry Roque, nakatakas, kita mo, nag-apply ng asylum sa Netherlands. So, yung mga bagay-bagay na yan dapat meron tayong palatuntunin na pag ikaw akusado, dapat alert ka na ang iyong mga enforcement agency sa airports at saka sa exit areas. Dapat alerto ka na. Hindi. Mhm. Dapat ang lawak daw kasi ng ating karagatan, ating dalampasigan, Attorney Domingo. Kaya tayo nalulusutan. Kung nakatutok tayo sa Luzon, merong lugar sa Visayas, merong lalo na sa Mindanao na pwedeng idiretso ka ng Indonesia. May mga ano po naman, may mga bureau naman sila, may mga branches sila ron at marami. Kilala naman nating NBI, marami silang mga opisina sa ibang probinsya. Dapat may sarili na silang process para doon, no? Lalo-lalo na napaka-high profile itong ating tinutukoy. At maraming they drop the ball, maraming katiwalian at hindi ginagawa ang ating mga enforcement agencies kaya itong nafe-face tayo ng ganito at ang mga tao ay galit na galit na. Mhm. Alam niyo na nakaraang linggo, may binanggit ang Pangulo Attorney Domingo na maging si dating speaker Congressman Ferdinand Martin Romualdez maaring maiakyat sa ombudsman yung pagkakasangkot niya dito. Ano yan, kung tutuusin, mukhang lahat ng leader ng Kongreso maiuugnay dito. Si Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez, at saka si dating Senate President Chis Escudero, Attorney Domingo. Dapat naman at pero ang hindi ito kwentuhan eh. Dapat ito may ginagawa sila. Hindi dapat press releases lang to. Dapat ang gusto makita ng tao, mga filing ng cases, makita nila number of criminal cases na i-file at umuusad na yun sa Sandigan Bayan. Ano pa ba pumupunta yung sa Sandigan Bayan? Isa lang yata. Parang yun pala una. Kaya ka siguro abangan daw ngayon linggo may mga susunod para na mga maiaakit sa Sandigan Bayan. Maganda siguro ito talaga kung gugustuhin bago mag December 15 lahat na ng mga tama lang siguro no na unahin yung mga natutuklas sa mga ghost project muna. Wag mo na isabay yung iba para talagang mabilis na naisasampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Tama yun, Orly. Dapat yung mga talagang malakas. Na very obvious, no? Very obvious, no? Yung kitang-kita agad. Oo. Huwag na natin pagkwentuhan yan. Dapat file lang natin ang kaso yan. Hindi dapat. Ang mga tao ang tinitingnan nila ng mga tao ngayon anong resulta ng investigation. Hindi yung puro press releases lang po. Attorney, isa pang usapin, kaya po kami napatawag sa inyo. Although alam natin na maraming nagnanais na mapanood ng live yung investigasyon ng ICI and apparently nagplano na silang ito i-live stream. Ano nakikita ninyo nito na maaari maabuso at maaring magkaroon ng paglabag kung sakasakaling yung ibang manonood ng live stream ay gagawin parang isang malaking circus itong pagdinig na ito ng ICI. Ang mahirap dito, Ka-Orly, is that parang ang tingin ng mga tao tinatago So bakit hindi? Kung wala naman tinatago, bakit tinututulan ng mabilis na investigasyon at streaming? No? Bakit natin tinatago yan? Sabi ko kaya nga may ICI kung ano-ano pang proteksyon. Wala na kailangan ng proteksyon yan because hard and fast rule naman dapat makita ng tao yan. Ayaw ng taong makita ang kwentuhan lamang at hindi nila makikita anong sagot ng mga tinatanong nila. Kaya ang live streaming dito. Ang transparency ay hindi concession, Orly. Ang transparency ay hindi concession. Obligasyon ito sa mga tao. May mga condition lang daw na maaari hindi mapanood sa live stream ng ICI na papayagan na raw ho ng Independent Commission for Infrastructure. Makatwiran ba 'yun? Lalo na kung hahantong daw sa national security, makakapekto sa ating pambansang seguridad ang maririnig o malalahad sa investigasyon. Ano 'yun? Ina-anticipate nila na security ang problema.
pwede mag-recess sila kung security ang problema, pero may live streaming tayo para makita ng tao na may nangyayari. Mhm. Ang Okay. ginagawa nila, tinatago nila eh. Tinatago nila sa likod ng pinto. Sa pintuan, sa loob ng kwarto lang eh. Sinasara nila ang pinto. Hindi yan ang gusto ng tao. Gusto na makita ng tao, live streaming. Para makita nila kung sino nagsasabi ng totoo at anong mangyayari doon sa investigation. Mhm. Sa iba naman kasi, kung talagang may mababanggit dyan na pangalan, na lalo ng pangalan ng mga opisyal ng gobyerno, bakit mo nga naman itatago? Dapat malaman natin yan. Pero yung may mababanggit na mga private individual, ano kaya ang magiging epekto nun, lalo na sa usapin ng data privacy? Well, kung nasasangkot ka doon at kasama ka ng mga public officials, kasama sa jurisdiction ng ombudsman yan. So, hindi ka maaaring tatago sa privacy, no? Kung meron ka nasasangkot ka sa krimen, hindi mo ma-invoke ang data privacy, no? Kasi otherwise, walang maaakusa, no? Ang elevation ng kaso ay hindi paghabol sa tao, kundi sa katotohanan, no? Kaya yan ang gusto ng tao. Hindi ang tao ang tinutukoy dito. Ang katotohanan ang hinahanap ng tao, ng mga tao, ng bansa. So, yung palita dapat mangibabaw, yung Mangibabaw. katotohanan and Oo. Huwag na yung transparency. data privacy yan. Kitang-kita naman natin kung anong ginawa nila eh. Iti, oo nga, nawala yung nawala yung karapatan na makilala at matunton yung mga yung mga malinaw na may mga paglabag na hindi mo Oo. pwedeng banggitin dahil wala pang wala pang final ruling ang korte o Oo. hindi mo pwedeng sabihin hangga't hindi pa nagde-desisyon sa kanyang kaso. Kaya nga, at saka Artikulo 3, ang Bill of Rights, karapatan ng mga tao na they have access to information. So, dapat yan, dapat ma-answer ng ICI yan. The right of the people to have access to information and the records that are being considered in this investigation. Pero, at the end of the day, Ka-Orly, sinabi ko na ito noon pa no? I think meron tayong panayam noon na bakit pa tayo naglalagay ng layer? Tama po. Tuloy na natin kaagad ang sa ombudsman. Kunin natin, i-marshal natin kahit ng legal community, for example. There are 92,000 lawyers who are very capable of assisting in the vetting and the Gathering up evidence. yes. Tukunin natin yan. Sabi nga ni sa isang convention, sa isang interview, sabi nga ni ombudsman, nire-recruit daw nila mga abogado. Kulang daw sila. Bilisan nila ang recruitment para mabilis ang investigasyon. Hindi yung napakatagal at puro mga pinag-uusapan lamang yan. Dapat meron ng konkreto tayong step para mabilisan yan at i-marshal natin ang ating mga investigations as well as the collation of ebidensya. Hindi kwentuhan lang to. Napakalaki ang nakataya dito at ang mga tao ay galit na at wala pa rin nangyayari masyado. Kailangan na mas marami kasi nakikita ko rito parang field day ito sa paghahanap ng ebidensya, pagtuntun ng mga dokumento, paghahanap ng mga testigo para mapanagot. Itong napakaraming involved sa flood control na ito, attorney. Hindi ba, Ori, ang DPWH merong legal services, legal department, Ay, no? meron din po. Meron silang ganun. In fact, merong bagong appointed na undersecretary ng legal services, no? Dapat inaano na nila yan, Ina-assemble na nila yan at pinapalakas na nila yan at staff na nila yan, Ano ba nangyayari ngayon? Kung may ginagawa ang legal services even before, hindi naman dapat ganitong kalawak, katagal ang investigasyon. Dapat may investigation. Meron na silang mga doon may initial investigation already. I-implement na lang nila yan at they will enhance the data as well as the investigative findings at bibigay na lamang yan sa ombudsman. Ngayon wala Nag-start pala from the start. Anong ginagawa ng legal services? Alright, panghuli na ito for today na tanong. Kasi alam ko, marami ako gustong pwede natin pag-usapan kasi attorney, pero kakapusin tayo ng umaga. Marami para kasi mamamalengke. Nakikinig sa atin, ayaw umalis ng bahay. Ito muna, pinag-usapan natin pagkakakulong, yung paglilitis sa mga taong involved.
meron pa hong isang gusto ring may sa katuparan ng gobyerno, yung paghahabol sa mga ari-arian. Kanina lang kasi napag-usapan namin, pumunta doon sa, hinanap si dating Congressman Saldico para iserve yung warrant of arrest sa kanyang kondo sa BGC. Sabi itong katabi ko si Andoy, mahal nun mabebenta kaya ng gobyerno yung parang yung sasakyan ng pamilya Diskaya. May may ano bang pwedeng gawin ng gobyerno o siguro ang Office of the Solicitor General para itong mga ari-arian na ito na alam naman natin na maaring galing, although mahirap siguro patunayan, pero maaring galing yan sa flood control project o anomalya o korupsyon na gamit ang pondo ng gobyerno. Anong pwedeng gawin dito? Lalo-talo na ito, ang dami mga property, hindi lang kotse, kundi pati mga lupain. Meron pa nga ako narinig, pati mga golf share at mga property sa mga golf course na pinagbibili nung kasagsagan nitong mga namamayagpag itong salaping ito ng flood control, Attorney Domingo. Dapat tinitingnan niya yan ng mga investigators, no? Dapat na nire-restrain na nila, yung notify na nila yung mga subject na pinagbilan at mga ang nakabili. Dapat yan may notification na oops, huwag mong pagbibilihan at kukunin namin yan eventually. So, dapat may sistema tayo along that line. And that's actually authorized by the plunder law natin. So, yun, kahit na sabihin pa na hindi kay Orly yan, sa kapatid niya yan. Pwede pa rin tingnan kung talaga yung kapatid may kakayahang bilhin yung isang property na yun, May mekanismong ganyan at the plunder law would and that has to be initiated by the Office of the Solicitor General, no? Dapat meron na kagad restriction sa mga movement ng mga suspected to be part of the plunder. Merong mekanismo diyan. Kung ating ating i-implement yan, dapat mabisa yan. Kaso hindi natin i-implement nanonood lang tayo at pinapabayaan nating mawala na yung ating Kita mo yung mga ill-gotten wealth na yan, hindi pa natin nakukuha lahat yan. So, yan ang istorya ng ating enforcement, unfortunately and regrettably, Orly. Ganyan ang klaseng enforcement. That's why napapaulit-ulit ang sasabihin ng mga akusado lamang, patagalin na natin yan, makakalimutan din yan. Tapos na ang presidente, may bagong presidente, lakarin na lang natin to. Mga 10 years, 20 years. In the meantime, they have the plundered property. At hindi makukuha ng tao yan. At kung saan-saan na napunta yan, nasa overseas banks na yan, kung saan-saan na nila pinagbilihan, hindi na matrace kung sino ang ownership ng mga properties na yan. Yan ang sad story ng ating enforcement. Yan ang nakakalungkot sa atin. Hindi lang... Dapat yan, meron talagang marunong masusing tinitingnan kung anong gagawin. Hindi yung puro investigation lamang. Pag sinabi natin enforcement, hindi lang ito yung pag-aresto, pag-imbestiga, pati yung paglalaba o pagbababa ng hatol. Tama ba, Attorney? Opo. Kasi, di ba, apat ang pillars ng justice system natin. Judiciary, the prosecution, the civil community, as well as the penology, ang detention. So, dapat doon, magka-sync. At dapat, merong parang kumbaga sa isang orkestra, merong nagkukumpas dyan kung anong gagawin. Hindi maaaring panaka-naka lang yan at ang ating mga agencies hindi nag-coordinate. Yan ang problema natin. Kaya wala, konti lang ang ating nakakonvict kung meron man. Kaya mangyayari ito, another sad story na natin, after 5 or 6 years, sabi natin, ano nangyari? Doon sa malaking scam about the flood control infrastructure problems. Definitely. Walang nangyari, nag-iiyakan tayo. In the meantime, billion or trillions of pesos have been snapped by these people, and they're going to the bank laughing and saying, walang katuturan yan, hindi mo kami untouchables, gagawin ulit namin yan. At hindi pamamarisan na naman ang future legislators natin yan. Kaya yung mga dynasties na yan, punta na naman sa Kongreso. Meron nga akong nabasa na ang Congress is the biggest criminal syndicate, with all due respect. Definitely, pag-uusapan ito sa matagal na panahon at gustong malaman kung ano ang resulta, naging katapusan nito pong kwentong ito ng flood control. And kaya sabi nila, you think tama rin yung mungkahi
na although mabilis naman yung pagkilos ng 3 dibisyon ng Sandigan Bayan. Pero may nagmumungkahi na baka pwedeng maglaan talaga ng 1 o 2 division na siya lang tututok dito para tulad ng binabagay niya Atty. Domingo, mabilis ang resolution na lahat ng kasong ito. On the side of the Supreme Court, I think there's a move to assign specific RTCs to handle the trial That's of these criminal maganda cases. yun. Matitindi Maganda. malulupit ng mga RTC judges, narinig ko yan. Oh. Opo, dapat yan mabilis din natin gawin yan para sasabihin ng Supreme Court, tapusin nyo ng 3 months yan, tapusin mo ng 6 months kagaya sa US para meron na tayong makita kung may convictions or acquittal. Yan ang dapat natin gawin. Kaya dapat yan makaka-coordinate ang mga yan yung justice system pillars. Mukhang hindi natin nakikita yan. Yan ang hinihingi ng tao ngayon. Kailangan na may nakukumpas at para magkaroon ng coordination ng mga pillars ng ating justice system. Atty. Domingo, okay, napapasalamat po rin sa inyong pagsama sa ating palatuntunan ngayong umagang ito. Napaka mabunga sa tuwi-tuwi na kayo amin nakakausap. Atty. Domingo, maraming salamat. Sa ulitin po, Attorney, good morning po muli. Salamat, Kuya Orly. Thank you po sa inyo. Mga kapuso, past President, Philippine Bar Association, Chairman ng Movement Against Disinformation, Attorney Rico Domingo, ang inyo pong napakinggan. 18 minuto. Hilingan, walang Pinoy.